May mga gusaling itinayo upang maging maganda. May mga gusaling itinayo upang tumagal. Ngunit mayroon din mga gusaling na naging saksi sa isang buong siglo ng kasaysayan. Isa na rito ang Manila Hotel. Mahigit 113 na taon nang nakatayo ang Manila Hotel. At sa bawat dingding nito, tila may tahimik na kwentong naghihintay lamang na muling maalala. Kung handa na kayo, samahan niyo akong silipin ang mga kwentong nakatago sa dilim, sa kasaysayan, sa misteryo. Ito ang Hiwaga at Esoterika. Kapag sinabi nating Manila Hotel, karamihan sa atin ay iniisip lamang itong isang marangyang hotel. Lugar na mga kasalan, pagtitipon, mga diplomats, mga turista. Ngunit bago pa man ito naging simbolo ng karangyaan, isa muna itong pangarap. Noong unang bahagi ng 20th century, nais ng pamahalaang Amerikano na magtayo ng isang hotel na maihahambing sa pinakamagagandang hotel sa Europa at Amerika. Hindi lamang upang tumanggap ng mga banyagang panauhin, kundi upang ipakita sa mundo ang bagong mukha ng Maynila. Isang lungsod na noon ay mabilis na nagbabago. At noong taong 1912, opisyal na nagbukas ang mga pintuan ng Manila Hotel. Isa itong gusaling dinisenyo hindi lamang para maging komportable, kundi para maging simbolo ng isang makabagong panahon. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting naging puso ng mataas na lipunan ang Manila Hotel. Dito ginanap ang mga piging, mga diplomatic receptions, mahalagang pagpupulong, at mga selebrasyong minsan ay nagpapabago ng takbo ng kasaysayan. Sa mga pasilyong ito, dumaan ang mga hari, mga reyna, pangulo, mga general, mga artista, at maging mga ordinaryong Pilipinong minsang nangarap maranasan ang kagandahan ng lugar na ito. Kung minsan, ang isang gusali ay hindi lamang nagiging bahagi ng kasaysayan. Nagiging tahanan ito ng kasaysayan. Kung may isang pangalan na halos hindi mahiwalay sa Manila Hotel, ito ay si Douglas MacArthur. Bilang military advisor ng pamahalaang Commonwealth, nanirahan siya rito ng ilang taon kasama ang kanyang pamilya. Mula sa mga bintana ng hotel, natatanaw niya ang luneta. Ang look, ang mukha ng buong Kamaynilaan at ang lungsod na kanyang minahal. Hindi niya alam na darating ang araw na mapipilitan siyang lisanin ang Pilipinas. At iiwan ang isang pangakong hanggang ngayon ay isa sa pinakatanyag sa ating kasaysayan. I shall return. Ngunit bago niya natupad ang pangakong iyon, may unos na darating. Isang unos na hindi lamang babago sa hotel, kundi sa buong bansa. Kung naglalakad ka rito ngayon, maaaring mapansin mo ang katahimikan. Hindi ito katahimikan ng isang abandonadong gusali, kundi ang mga bakas ng isang lugar na napakarami ng nasaksihan. May mga gusaling may kakaibang bigat. Hindi dahil sa kababalaghan, kundi dahil sa dami ng mga alaalang nananatili sa kanilang mga dingding. At marahil, iyan ang tunay na dahilan kung bakit marami ang nagsasabing kakaiba ang pakiramdam dito. Hindi takot, kundi paggalang. Ngunit ang pinakamadilim na kabanata ng Manila Hotel ay hindi nagsimula sa isang multo, hindi rin sa isang alamat. Nagsimula ito sa tunog ng mga sirena, sa mga eroplanong lumilipad sa himpapawid, at sa mga digmaang mag-iiwan ng sugat. Hindi lamang sa gusaling ito, kung hindi sa buong Kamaynilaan.
Noong 1930, tila walang makakapaghula na ang engrandeng hotel na ito ay malapit ng maging saksi sa isa sa pinakamadilim na kabanata ng kasaysayan ng Pilipinas. Tahimik pa ang mga pasilyo, nagpapatuloy pa ang mga pagtitipon. May mga pamilyang nagbabakasyon, ngunit sa kabilang panig ng mundo, unti-unti nang lumalapit ang digmaan. Tulad ng nabanggit ko kanina, isa sa pinakakilalang residente ng Manila Hotel ay si Douglas MacArthur. Nanirahan siya kasama ang kanyang pamilya habang nagsisilbi bilang military advisor. Ngunit pagsapit ng December 1941, nagbago ang lahat. Kasunod ng pag-atake sa Pearl Harbor, sinimulan ng bombahin ng imperyo ng mga Hapon ang Pilipinas. Unti-unting napalibutan ng panganib ang Maynila. Napilitan tuloy si MacArthur na lumikas patungong Corregidor at kalaunan ay umalis siya ng bansa. Bago siya tuluyang lumisan, iniwan niya ang mga salitang hanggang ngayon ay nakaukit sa kasaysayan. I shall return. Hindi lamang iyon pangako sa isang hukbo. Isa rin iyong pangako sa isang bansang nooy nawawalan na ng pag-asa. Habang nasa ilalim ng pananakop ng mga Hapon ang Maynila, nagbago rin ang papel ng Manila Hotel. Ang gusaling minsang naging sentro ng marangyang pagtitipon ay napilitang umangkop sa isang lungsod na nasa gitna ng digmaan. Sa labas ng mga dingding nito, nagugutom ang mga pamilya, nasusunog ang mga gusali, nagbabago ang bawat araw. Sa loob naman, patuloy pa ring nakatayo ang hotel. Tahimik, matatag, mistulang naghihintay kung kailan muling sisikat ang araw para sa Maynila. Kapag tinitigan natin ang lumang litrato, madaling makita ang kagandahan ng gusali. Ngunit mahirap isipin ang klase ng mga ingay na bumalot dito noong mga panahon na iyon. Ingay na dala ng takot at pati na rin ng digmaan. Noong February 1945, nagsimula ang Battle of Manila. Isa ito sa pinakamapinsalang urban battle sa buong World War II. Sa loob lamang ng ilang linggo, libo-libong sibilyan ang nasawi. Nasira ang malalaking bahagi ng Intramuros, maraming makasaysayang mga gusali ang tuluyang naglaho. Ang Maynila, na minsan tinawag na Pearl of the Orient, ay halos naging abo. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon pa rin ang Manila Hotel. Hindi ito nakaligtas ng walang pinsala, ngunit hindi rin ito tuluyang bumagsak. Para bang tumanggi itong mawala. At iyon ay dahil mayroon pa itong storyang kailangang ikwento sa mga susunod pang henerasyon. Nang bumalik si Douglas MacArthur sa Pilipinas, natupad ang pangakong binitawan niyang unti-unti ring nagsimulang bumangon ng bansa. At kasama ng pagbangong iyon, bumangon din ang Manila Hotel. Hindi bilang simbolo ng karangyaan, kundi bilang simbolo ng katatagan. May mga gusaling muling itinayo, may mga gusaling tuluyang nawala, ngunit ang Manila Hotel ay nanatili. Kapag bumibisita ang ilan sa Manila Hotel, may mga nagsasabing kakaiba ang pakiramdam. Hindi nila ito mapaliwanag. Hindi rin nila masabing may nakita silang paranormal. Isang pakiramdam lamang na tila napakaraming kwento ang nananatili sa bawat sulok. Posibleng iyan ang pakiramdam kapag nakatayo ka sa isang lugar na nakasaksi ng digmaan, ng pag-asa, ng pagkawala, at ng muling pagbangon. Ngunit matapos ang mahigit 100 taon, hindi lamang kasaysayan ang naiwan sa Manila Hotel. Kasabay ng paglipas ng panahon, isinilang din ang mga alamat. Mga kwentong ipinapasa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Ngunit saan nga ba nagsimula ang mga ito? At bakit hanggang ngayon, patuloy pa rin silang ikinukwento? Iyan ang susunod nating sisilipin.
Mahigit 100 taon, isang siglo ng digmaan, pag-asa, pagkatalo at muling pagbangon. Napakaraming taong dumating at napakarami ring hindi na muling bumalik. Hindi katakataka na sa paglipas ng panahon, unti-unti ring isinilang ang mga alamat. May mga panauhing nagsasabing tila may nakatingin sa kanila habang naglalakad sa mahabang pasilyo. May ilan namang nagsasabing tila may presensya silang hindi nila maipaliwanag. Mayroon ding mga kwentong nagsasabing may naririnig na mga yabag kahit wala namang ibang tao. Ngunit mahalagang sabihin, wala sa mga kwentong ito ay napatunayang totoo. Wala ring opisyal na ebidensya na nagpapatunay na ang Manila Hotel ay pinamumugaran ng mga paranormal na insidente. At siguro, hindi iyon ang pinakamahalagang tanong. Ang mas magandang tanong ay, bakit ba tayo gumagawa ng ganitong mga kwento? Kapag ang isang gusali ay tumatagal ng mahigit 1 siglo, nagiging bahagi ito ng buhay ng maraming tao. May mga batang isinilang, may mga sundalong umalis, may mga diplomats na nagkamayan, may mga pamilya na nagdiwang, may mga taong huling nagpaalam. At kapag pinagsama-sama ang napakaraming alaala, minsan nagiging alamat ang mga ito. Hindi dahil totoo silang lahat, kundi dahil may bahagi silang sumasalamin sa ating pagnanais na maalala ang nakaraan. Maaaring ang tunay na anino ng Manila Hotel ay hindi sa isang anyong puti na naglalakad sa pasilyo, kundi ang mga alaalang iniwan ng kasaysayan. Sa panahon ngayon, madaling dumaan sa Manila Hotel. Mag-selfie, magkape, at umuwi na. Ngunit kapag alam mo na ang kasaysayan nito, hindi mo na ito makikita bilang isang hotel lamang. Makikita mo itong parang isang tahimik na saksi. Isang gusaling nakakita ng pagbabago ng isang bansa, nakakita ng mga pangulong dumaan, ng mga banyagang pinuno, ng mga bayani, ng mga ordinaryong Pilipino, ng digmaan, ng kapayapaan. At ng isang lungsod na paulit-ulit na bumabangon. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang pangalagaan ang mga makasaysayang gusali. Hindi lamang dahil maganda sila, kundi dahil sila ang nagsisilbing alaala ng ating bansa. Kapag nawala sila, may bahagi rin ng ating kasaysayan ang tuluyang mawawala. Sa bawat hakbang sa loob ng Manila Hotel, maaaring wala kang marinig, maaaring wala kang makita. Ngunit kung makikinig kang mabuti, parang may ibinubulong ang bawat dingding. Hindi tungkol sa mga multo, kundi tungkol sa mga taong minsang nabuhay. Mga taong nangarap, lumaban, nagmahal, nasaktan, at naging bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. At baka, iyan ang tunay na hiwaga ng Manila Hotel. Hindi ko masasabi kung may mga multo doon sa hotel na yon. Ngunit isang bagay ang tiyak. Ang bawat pasilyo, ang bawat hagdan, at bawat silid ay minsang dinaanan ng mga taong naging bahagi ng kasaysayan ng ating bansa. At marahil iyon ang tunay na hiwaga ng Manila Hotel. Hindi ang mga nilalang na maaaring naroon, kundi ang mga alaalang hindi kailanman umalis.